Nagsimula na ang GST Holiday Tax Break ngayong Sabado kung saan ibabawas ang buwis sa ilang produkto na inyong bibilhin simula ngayong araw. Pero umani po ito ng halo-halong reaksyon mula sa mga negosyante dahil hindi nila malinaw kung makakatulong nga ba ito sa mga negosyo. Narito ang report ni Kisha Balatbat. Nagsimula na ngayong Sabado ang 2 buwang break sa Federal GST-HST, paraan para pansamantalang mabigyang pahinga ang mga Canadian sa mga buwis ngayong Kapaskuhan. Ipinatupad ito ng federal government para matugunan ang mga alalahanin sa mga gastusin at sa pamamagitan nito, tatanggalin ang 5% goods and services tax sa ilang mga piling produkto. Sa mga probinsya na may harmonized sales tax, katulad ng Ontario, babawasan din ang buong halaga ng HST. This tax break isn't just helping families, it's also supporting our entire community by boosting neighborhood independent grocery stores, restaurants, retailers, and small businesses that power our local economy. Whether it's our restaurant meals, books, or toys, these items will be tax-free, encouraging Canadians to shop local and support their favorite business. This is real, tangible relief for millions of hardworking Canadians who have been leading our economic recovery. And of course, these measures that we're announcing today are building on a historic steps that we have taken as a government that is helping Canadians save money right across this country. Ipinatupad ang tax holiday na ito simula December 14 hanggang February 15. Kabilang sa mga mababawasan ng buwis ay ang mga damit para sa mga bata, car seats, diapers, mga laruan, Christmas trees at ilang pagkain. Bagay na ikinatuwa ng isang negosyong Pinoy sa Ontario na Little Bees dahil kabilang ang lahat ng kanilang produkto sa tax break. Mabibigyan ng opportunities yung mga customer namin para ma-maximize nila yung spend, yung holiday shopping nila para sa mga anak nila, sa apo, sa pamangkin, pinsan, kung may mga pupunta man ng baby showers. So, as a small business, we are really happy. We're really happy with the initiative. Inaasahan nila na maeengganyo ang kanilang mga customers na suportahan sila, lalo na't parating ang Boxing Day at ang kanilang 1-year anniversary sale. Mga sale events na anilay makakadagdag sa kanilang kita. Pagkatas ng Pasko at saka ng bagong taon, makikarry over niya yung parabang slow selling months ng every retail business. So I think we're hopeful na makaka-generate siya ng enough sort of like interest to call to action for para yung mga tao makabili ng mga kailangan nila na hindi nila kailangan magbayad ng tax. Pero hindi lahat masaya sa tax break. Ayon sa Pangulo ng Canadian Federation of Independent Business, hindi raw malinaw ang pagpapatupad nito. Nagdududa rin ang grupo kung makakadagdag ito sa kita ng lahat ng negosyo. Most small businesses don't think that it's going to lead to incremental sales. In fact, only 4% of small firms think that they're going to have greater sales as a result of the holiday than they would have otherwise. 66% of businesses feel like it's just going to shift sales from one period to the next. So a lot of consumers that were buying toys or children's clothes have been holding off since the announcement came out, only to then buy them this week. Nagbabala rin si Kelly na posibleng hindi malinaw sa lahat ng mga mamimili kung ano ang mga kabilang sa exemption, kaya posibleng magkagulo pagdating sa checkout. Posible rin daw na mahirapan ang mga negosyo kung ibabalik ng mga customers ang mga bagay na nabili na nila at binibili ulit para lamang makakuha ng discount. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.